Nagbabalik po ang Rise and Shine Pilipinas dito lang sa PTV. Mga ka-RSP, ramdam na natin ang tindi ng sikat ng araw. Pero babala po, hindi lang pawis at pagkahilo ang hatid ng sobrang init. Dahil kaambag din yan, o kasama din yan ang pangangati at pamumula ng balat, o yung tinatawag nating bungang araw. Ako, sobrang katin yan. Para hindi maging haggard at makaiwas sa irritation ngayong tag-init. Makakasama po natin ang ating guest dermatologist na si Dr. Rowena Genuino. Good morning po, Doc, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga at salamat sa pag-imbita. Okay. Doc, pakipaliwanag po, ano po ba itong bungang araw? Well, nagkakaroon tayo nito tuwing tag-init. At paano natin malalaman kung bungang araw na yun na naranasan natin? Lang, o rashes lang. Oo. So, ang bungang araw ay isang kondisyon sa balat wherein nagkakaroon ng pagbabara ang ating mga sweat glands. At dahil dun sa pagbabara na yon, magkakaroon ng mga butlig-butlig o mga maliliit na paltos sa mga parte ng ating katawan na kung saan pinakamainit or pinakalumalabas ang init sa ating katawan. So, ito ay syempre common ito sa ating bansa, sa mga tropical countries, sa mga humid and warm climates. So, ang dahilan nito ay sa sobrang init at sobrang pagpapawis, nagkakaroon na ng pag-backflow ng ating pawis sa balat natin. Kaya nagkakaroon ng mga butlig or paltos. Ayun. Sino po ba yung mga mas madalas po natamaan po nito? So, ang madalas tamaan nito, yung mga very active or yung mga nagsusports or yung exposed talaga sa warm and humid climate. So, yung exposed, yung nasa labas, no, outdoor people, yung mga sobrang bata, yung sanggol, pwede rin magkaroon nito kasi hindi pa sila nakakapag-regulate ng mabuti ng kanilang body temperature. Okay. Doc, ano yung worst case scenario? Pagka nagkabungang araw yung isang tao, tapos ano rin yung first aid remedy? So, ang pinaka-worst scenario is kapag na-infect, no? Pag kinamot mo ng kinamot dahil sobrang katito, pwede mong makamot to the point na nagkaroon na ng break in the skin at pumasok na yung skin bacteria. So, pwede ring magkalagnat ka na, magkakulani. So, parang nagkaroon ka na talaga ng skin infection. So, yun yung pinaka-worst case scenario. So, para maiwasan yon, dapat unang-una, iwasan yung mga kondisyon na magkakaroon ka ng bungang araw, yung sobrang init, sobrang physical activity, sobrang pagpapawis, yung pagsuot ng mga masisikip, okay? Yung mga hindi makahinga yung balat, hindi maka-evaporate yung sweat, yun ang iiwasan. At kung gumagamit ka rin ng mga lotion or creams na malalagkit, yung sobrang hindi na talaga makahinga yung balat, yun ang isang risk factor doon. So, kapag ganito na ang nagkakaroon ka na ng infection sa skin, dapat magpatingin na talaga sa doktor. So, yung mga specialista sa balat, mga dermatologist, ma-differentiate or malalaman nila kung ito ba ay ordinaryo lang na bungang araw o something na hindi na talaga dahilan lang ng bungang araw. So, pwede kasi merong mga infection, bacterial, fungal, or viral, na pwedeng pumasok or mag-invade ng ating skin. So, hindi na lang siya simpleng bungang araw lamang. Ayun. Doc, kasi di ba uso na rin, parang matagal na rin naman natin ginagamit. Kapag lalo na kapag ganito mga panahon, yung mga cooling powder, okay lang ba ito? Nakakaano ba talaga siya? Nakakaalis ba siya ng bungang araw? So, ang cooling powder ay hindi masyadong advisable kasi pwede niyang madagdagan pa yung pagbabara ng mga sweat glands. So, ang pwede mong gamitin is yung calamine lotion, which is a water-based. So, i-shake mo siya kasi tubig at powder siya na kombinasyon. So, pag shinake mo siya, tapos in-apply mo siya sa balat, mag-evaporate yung water portion. So, magkakaroon ng cooling effect because of the evaporation. So, yun ang mas maayos na gamitin, calamine lotion. Pag naman sobrang kate at sobrang marami na yung butlig at paltos, pwede rin maglagay ng mga anti-inflammatory creams or lotions, gaya ng topical steroids. Pero ito ay dapat
doktor ang mag-prescribe. Hindi pwedeng self-medication kasi marami rin itong side effects at hindi ito advisable kapag ang skin mo ay meron ng mga infection. Okay. Pero Doc, sa mga bata po kasi, yung mga bata madalas pagka ganitong summer, laro ng laro sa labas, sa mga lansangan. Safe ba na para hindi sila magkabungang araw, lagyan ng pulbo yung kanilang mga likod, yung kanilang mga katawan? Ganun yung ginagawa ng iba natin mga magulang Yes, that's a common practice talaga sa mga bata. Pero kapag sobrang init na, maaari itong makadagdag sa pagbabara ng sweat glands. So, pwede mo siyang gamitin pero hindi para not when you are going to expect na magpapawis ng sobrang pagpapawis ang ma-experience ng sanggol. Okay. Ayun. Sige po, kasi kami noon, ang ginagawa na talaga namin, parang naglalagay ng polvo. May cooling powder na agad. Yung pala, hindi pala siya pwede. Oo. So, sa mga bata... Pwede siya to prevent friction. Oo, pero hindi siya Ang purpose ng advisable. powder is to prevent friction sa balat. Okay. Okay. Pero pwede rin siyang contribute doon sa pagbabara. So, maybe in moderation, pwede at kailangan hindi talaga sobrang magpawis yung bata. Okay. Pero Doc, anong advice dun sa mga bata na halimbawa nagpawis galing sa labas, naglaro, kailangan bang pulbuhan agad o mas maganda kung maliligo agad? Ligo muna agad. Mas maganda maligo agad. Ayun. Kailangan mawala yung init sa Katawan. balat or sa katawan ng bata. Yan. Maligo, punasan ka agad yung pawis. Okay. So, ang mga tips, kailangan, pwede naman maglagay ng polvo bago lumabas. Oo. Pero kailangan yung hindi kailangan na pawis na pawis. Oo, hindi active yung gagawin ng Tapos, super active pag gagawin ng mga after bata. pawis na pawis, maliligo yung bata. Yes. Ayun, yun na yung mga mami. Mensahe na lamang po, Doc. At paalala niyo po para sa ating mga ka-RSP na tungkol po sa bungang araw o heat rash. So, ngayon dahil summer na nga, iiwasan natin yung mga lugar na sobrang mainit at humid. At pag magpapawis tayo, kailangan tuyuin ka agad yung pawis. Dapat ang suot natin yung mga breathable or loose cotton clothing kung saan makaka-circulate yung air around our body at maku-cool down yung ating skin. So pagka nagkaroon ng bungang araw at ito ay sobrang nakakaabala na, like sobrang kate, nagkakaroon na ng infection, dapat magpatingin na talaga sa doktor. Ayun. On that note, maraming salamat po, Doc Rowena, sa pagbibigay ng impormasyon and tips patungkol po sa sakit na bungang araw. Thanks, Doc. Salamat din!